Hindi dapat ito yung magiging pangangaral natin ngayong umagang to. Dapat ang preaching natin ay regarding sa final sermon sa Galatians. Sa Galatians chapter 6:11 hanggang final verse. Pero niloob natin na ito yung maging pangangaral muna natin ngayon dahil sa umaamba na bagyong uwan. Kapag merong mga kapahamakan, mga disasters, maraming tanong yung mga kababayan natin, maging perhaps tayo ay maraming mga tanong. Ito ba'y parusa ng Diyos? Hatol ba ito ng Diyos sa mga kasalanan natin? Bakit maraming tao yung namamatay sa mga ganitong klase ng sakuna? Hindi lahat ng mga tanong natin ay masasagot. Muli, hindi lahat ng mga tanong natin ay masasagot. Pero may mas mainam na sagot ang Panginoon kaysa sa pinakamalaki nating mga tanong. Mayroong mas dakilang sagot ang Panginoon kaysa o higit sa ating mga pinakamalaking mga katanungan sa ganitong sitwasyon. Ayan yung matutunghayan natin sa Luke 13:1-5. People are asking questions tungkol dun sa mga sakuna na dinanas ng mga kababayan nila sa harap ng Panginoong Hesus. Tinanong nila yung Panginoong Hesus, but the Lord Jesus answered them in a different manner. At yun yung tutunghayan natin. Ano yung sagot ni Jesus mismo sa mga tanong tungkol sa sakuna? Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang 5 verses sa ating text, Luke chapter 13, verses 1 hanggang 5. Luke chapter 13, verses 1 hanggang 5. This is the word of the Lord. There were some present at that very time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate has mingled with their sacrifices. And Jesus answered them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way?" Verse 3, "No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower of Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem?" Yung sagot ni Jesus, "No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish." This is the word of the Lord. Makakaupo na po tayo. Kung isa-summarize natin yung 5 verses sa Luke 3:1-5, merong mga nagtanong sa Panginoong Hesus, hindi na inelaborate kung ano yung tanong nila. Hindi na binanggit kung ano yung mismo mga tanong nila, pero ibinalita nila kay Hesus kung ano yung mga sakunang nangyari, mga disasters na nangyari. Sinagot sila ng Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus mismo ay nagdagdag pa ng ilang mga halimbawa. So, alam natin yung mga trahedya na binabanggit dito at trahedya overall, ito ay nasa 2 kategorya. Mga trahedya na nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao, massacre, at mga trahedya na dahil sa natural na kalamidad, yung mga natural calamities. 2 yung binabanggit dito sa atin ng mga uri ng trahedya. Verse 2 at ganun din verse 4. Yung unang kalamidad ay tinatawag nating acts of man. Ito yung binanggit sa verse 2, kung saan si Pontius Pilate, iniisip natin, very innocent si Pontius Pilate, no? Iniisip natin, ay, bakit sa Apostles' Creed, nilagay pa yung pangalan ni Pontius Pilate? Hindi naman siya yung nagpapatay kay Jesus, Napilitan lang siya na ipapatay yung Panginoong Jesus. Pero hindi yan ang nakasulat sa kasaysayan. Hindi yan ang nakalagda sa isipan ng mga tao sa panahon nila.
isa sa mga ginawa ni Pontius Pilate ay yung massacre. Pag pinagpapatay niya yung maraming mga Hudyo sa Galilea dahil sa kanyang murderous at impatient disposition. Ito yung mga uri ng tao na hindi sumusunod sa Roman rule, kaya't ang ginawa ni Pontius Pilate, sila ay pinatay habang sila ay sumasamba sa loob ng templo. Kaya sinabi doon sa verse 2, binanggit doon na Pilate mingled their blood with their sacrifices. Sinama ni Pilato yung dugo mismo ng sumasamba doon sa mga mismong alay nila. This is an act of man. Napakasaklap na pangyayari, pero ito ay mismong gawa ng tao. Pero hindi lahat ng mga sakuna ay gawa ng tao. Meron ding mga natural na kalamidad, katulad ng trahedya sa Siloam. Mismong Panginoong Hesus yung nagsabi, may bumagsak na tore, may bumagsak na tower, at 18 mga Hudyo yung namatay. 18 Jews were killed. Sa dalawang kategorya ng mga disaster na ito, isa gawa ng tao at isa ay nasa ilalim ng natural na mga kalamidad. Siguro sa panahon natin, na-imagine din natin ngayon, no? Sa mga bagyong dumarating, iniisip natin may human cause, meron ding natural. Iniisip natin, yung mga flood control projects, gawa nila yan, gawa ng tao, dahil dyan bumabaha. May mga namamatay na tao dahil sa gawa at kasakiman ng ibang mga nasa kapangyarihan. Pero, meron ding natural na kalamidad. Yung mismong bagyo, hindi gawa ng tao yon. Yung mismong mga unos, hindi gawa ng tao yon. There are two, acts of man and acts of God. Pero, ang parehong mga kalamidad na ito ay nasa ilalim ng misteryosong probidensya ng Diyos. At dahil ito ay nasa misteryosong probidensya ng Diyos, pareho itong nagbibit-bit ng dibinong mensahe. Meron itong aral na itinuturo sa atin. Isipin nyo, bakit ba ito tinatanong ng mga Israelita kay Jesus? Bakit nila sinasabi kay Jesus? Bakit nila sinasabi kay Jesus tungkol dun sa massacre ni Pontius Pilate? Perhaps, isa sa mga motibo nila ay para paglabanin si Jesus at yung Roman Empire. Perhaps. Iniisip nila, anong gagawin ni Jesus? Sasabihin niya ba mali yung Roman Empire? O sasabihin niya tama na pinagpapatay yung kapwa niya Hudyo? Pero hindi doon dinala ni Jesus yung conversation. Hindi niya sinagot ito politically. Hindi siya sumama sa political conversation. Hindi siya sumama doon sa pag-uusap tungkol sa tama ba si Pilato o mali si Pilato. Kung hindi ang sagot ng Panginoong Jesus ay isang klase ng sagot na higit pa sa debate sa politika. Kung hindi sa pag-ebanghelyo ng mga tagapakinig. Jesus used this opportunity to evangelize His hearers. Sinabi niya, repent or perish. Kaya't ang mga disasters, ito ay mga senyales ng Diyos para ang isang tao hindi magmataas sa kanyang sarili, kung hindi para tumungo siya sa pagsisisi at pananampalataya. These kinds of things happen because they are God's signal for us to be driven to repentance and faith to the Lord Jesus Christ. Merong dalawang karakter sa usapin ng mga disasters. Una, sila yung mga biktima. Pangalawa, sila yung mga nakabalita doon sa mga nabiktima. At tunghayan natin yung dalawang yan. Let's see, the victims of disasters and also the hearers of disasters. Pwede tayo ang napasailalim sa mga sakuna, pero pwede rin na marami tayong nababalitaan na mga nasa sakuna. Paano iniisip ng mga tao dito sa talata natin yung mga nabiktima ng mga ganitong uri ng disaster? Iniisip nila na yung mga taong yun ay mas makasalanan kaysa sa kanila. Iniisip nila, kaya nangyari sa kanila yun dahil meron silang mas mali, mas masama, mas masahol, o mas
madilim na mga ginagawa sa kautusan ng Panginoon. At yan mismo yung nireveal ni Jesus. The Lord Jesus revealed their hidden assumption. Naniniwala sila na yung mga biktima ng sakuna ay mas makasalanan kesa sa kanila. Sipin nyo, panahon na ng sakuna, self-righteousness pa rin yung namamayani. At yun yung tinatama ng Panginoong Hesus dito. Kung gagawin natin catechism yung sagot ni Jesus, are they more guilty and more worse sinners than us? Ang sagot ni Jesus, I tell you, no. Verse 3, verse 5, dalawang ulit binanggit ni Jesus. Sabi niya, hindi kayo mas matuwid kaysa sa kanila. Hindi sila mas makasalanan kaysa sa inyo. Hindi kayo mas matuwid, kaya hindi kayo under ng sakuna. Hindi sila mas makasalanan, kaya sila yung nadamay sa sakuna. Very clear yung sinabi dito ng Panginoong Hesus, na yung karanasan sa mga kalamidad ay hindi marka, na yung mga biktima na yon ay mga mas malalaking mga makasalanan. That should be clear in our minds. Of course, merong mga totoong kasalanan na direct cause sa mga ilang trahedya. Meron tayong dalawa sa Biblia, yung baha sa Genesis, sa Noah's flood. Yun, direct cause talaga yun. Sinabi mismo ng Panginoong ng Genesis na sobrang sama na ng mga tao, kaya't sila ay binaha ng Panginoon. Meron ding isa pa, Sodom at Gomorrah. Yun ay totoong dahil sa kanilang mga kasalanan nung mismong city na iyon. Totoong direct na cause yung kanilang kasalanan doon sa nangyari na pagpuksa sa kanila ng Panginoon. Pero, kailangan nating maging maingat. Hindi lahat ng kalamidad ay dahil sa personal na kasalanan. Yan yung binabanggit dito ng Panginoong Hesus. Lahat ng mga masasamang nangyari ay dahil sa kasalanan, pero hindi lahat ng mga masasamang nangyayari ay dahil sa personal na kasalanan. Merong mga pagkakataon na ang mga hindi mo personal na kasalanan, ito'y sumpa ng Diyos sa daigdig mismo sa paglikha, kaya't nakakaranas ng mga pagdurusa yung mga tao. We must be careful because our self-righteousness can be taking hold of us when we see others suffering. Ano yung mga halimbawa? Si Job, yung bulag sa John chapter 9. Si Job ba ay nagdusa dahil sa personal sins niya? Hindi. Napakalinaw. Sinabi mismo ng Panginoon na hindi yun dahil sa kanya kasalanan. Actually, pinapatunayan pa ng Panginoon yung kanyang blamelessness. Kaya siya nagdusa. Nagdusa siya dahil gustong patunayan ng Panginoon na hindi peke yung pananampalataya niya. At dito nagkamali yung mga kaibigan ni Job. No? Ang isip-isip tong tatlong kaibigan ni Job, hindi, merong kasalanan na hindi nire-repent. Kaya sa'yo nangyari yan. Aminin mo na. And that's wrong. Kinorek sila ng Panginoon sa Job 40 at Job 41. Ganon din yung bulag sa John chapter 9. Kung maaalala niyo, yung pinagaling ni Jesus, yung kanyang paningin. Bago pagalingin ni Jesus yung bulag, ang tanong ng mga disciples sa kanya, kay Jesus, sino yung may kasalanan kung bakit siya bulag? Siya o yung magulang niya? Anong sagot ni Jesus? Neither. Hindi dahil sa kasalanan ng magulang niya, hindi dahil sa kasalanan niya. Kung hindi pinahintulot ito ng Diyos para maluwalhati yung pangalan niya. Sa mga okasyon na to, kailangan nating makita yung kabuuan ng kasulatan. Na yung mga biktima ng mga kalamidad na nakaranas ng mga katakot-takot na mga karanasan ay hindi senyales na sila ay mas makasalanan kesa sa mga nakapakinig. Meron ng pagdurusa dahil sa katwiran. They're suffering because of righteousness.
They are suffering because they are following God. 1 Peter chapter 2, verse 20. And 2 Timothy chapter 3, verse 12. Isa sa mga biblical rule ay ganito. Mas sinusunod mo si Jesus, mas magdurusa ka sa buhay na ito. Those who live godly lives will suffer. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Kaya hindi natin pwedeng isipin na yung mga sakit ng pagdurusa ay palaging indicative ng intensity ng kasalanan. Anong hamon sa atin ito? Iwasan natin ang agad-agarang hatol sa mga biktima ng kalamidad bilang mas makasalanan kaysa sa atin. We should reject hasty judgment that brands victims of calamities as worse sinners than us. Ito'y panahon ng awa, hindi pagmamataas. Panahon na kailangan tumulong at hindi magkondena. Isipin mo yung Panginoong Jesus. Binalita nila ito sa Kanya, pero ang Panginoong Jesus ay passionate at merciful doon sa mga nakaranas ng sakuna na iyon. Kung merong pinaka-passionate, kung merong pinaka-merciful sa mga ganitong sitwasyon, huwag niyong isipin na iyon ay tao. Huwag niyong isipin na mas merciful pa yung mga volunteers. Huwag niyong isipin na mas merciful pa itong mga NGO. Huwag niyong isipin na mas merciful pa itong mga mababait na mga tao. Ang pinakapuno ng awa at compassion ay ang Panginoong Jesus. Sa ganitong pagkakataon, huwag natin alisin si Jesus sa isipan natin sa ganitong sitwasyon. Kung merong mga tulong na dumarating, yun ay kamay ni Jesus. Yun ay siya. Isipin nyo, yung nandito mismo sa talata natin. Kung paano sumagot yung Panginoong Jesus. It is time to show mercy, compassion, and humility. Ano? Habang totoo na hindi lahat ng mga kalamidad ay equivalent sa ating kasalanan, pero merong isang parusa yung Diyos kung saan equivalent sa ating kasalanan yung magiging parusa. At yan yung mismong binanggit ni Jesus dito. Kinaklarify ng Panginoong Jesus, di ba? Sinabi niya, hindi porket nakaranas ng calamity dito, yun na yung level ng kanilang sin. Pero, nagbigay babala yung Panginoong Jesus sa isang mas malaking sakuna, mas malaking kalamidad, kung saan doon, equivalent. Totoong equivalent sa kasalanan, yung mararanasan. Saan yun? Impyerno. Doon sa impyerno, totoong equal sa kasalanan yung sakit na mararanasan. There, everyone receives the exact suffering for their exact sinfulness. All who will suffer under God's wrath will receive their deserved punishment. Kinaklarify ni Jesus, hindi lahat ng binagyo, hindi lahat ng nilindol, hindi lahat ng nasakuna, equivalent yon na punishment sa kanilang Panginoon. Naging clear si Jesus. Hindi yun wrath of God sa kanila. Equal sa kanilang sins. Pero, sa impyerno, totoo yun. Sa impyerno, totoong patas at deserve ang magiging hatol dito. This truth is about the judgment in eternal hell as taught by Jesus is surprisingly for us. It's for you and it is for me. Dinirect ng Panginoong Jesus, nagtatanong yung mga tao at sinabi niya, unless you, ikaw mismo na nagtatanong, ikaw mismo na nakabalita ng sakunang ito, kung hindi ka magsisisi, ikaw ay mapapahamak.
Isipin nyo, yung mga nagre-report dito kay Jesus, yung mga nakikinig kay Jesus, yung mga nagtatanong sa Panginoong Jesus, they think they were better doon sa mga nakaranas ng calamities. And lo, Jesus was calling them to repent. Luke chapter 13, verse 3 at verse 5, parehong-pareho sabi ni Jesus, unless you repent, you will too all perish. Mapapahamak kayo kung hindi kayo magsisisi. Iniisip nila yung nabiktima ng sakuna, ang iniisip ni Jesus sila. At ang pagsisisi dito ay yung salitang metanoia, pagbabago ng isip. Pagbabago ng isip saan? Sa kasalanan. Ang kasalanan ay mas malala kaysa sa iniisip mo ngayon. If you think sin is worse, sin is bad, kailangan magbago yung isip mo. Mas malala pa yan kaysa sa iniisip mo. Huwag mong papababawi ng kasalanan. Huwag mong iisipin na okay lang yung kasalanan. Huwag mong pagtatakpan yung kasalanan. Huwag mong ipagtatanggol yung kasalanan. Huwag mong make upan yung kasalanan. Huwag mong papuputiin yung kasalanan. Change your mind. Repent. Baguhin mo yung pag-iisip mo na iniisip mo okay lang ang paglabag sa Diyos. Metanoia to yourself. Baguhin mo yung pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili. You are not as good as you think. Baguhin mo yung pag-iisip mo. Ang unang naiisip natin, napakabuti natin. Napaka-tama natin. Napaka-masunurin natin. Change your mind. Repent. Metanoia. Baguhin mo yung pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili. Na iniisip mo, you're better. You are not. We are not. I am not. You are not. You are not as good as you think. Baguhin mo yung pag-iisip na yan. Alisin mo sa iyong isipan na ikaw ay mabuti sa iyong sarili. Metanoia, change your mind about God. Baguhin mo yung pag-iisip mo tungkol sa Panginoon mismo. Kung iniisip mo na banal ang Panginoon, hindi pa yan. Mas banal pa siya kaysa sa iniisip mo. Repent of what you think about your sins. Repent of what you think about yourself. And repent of what you think about God. Malinis ang tingin sa kasalanan, mabuti ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa Diyos. Pagsisihan lahat yan. Maging masama ang tingin sa sarili, tignan ang sarili bilang lumalabag sa Diyos at maging mataas ang tingin sa kabanalan ng Diyos. Change your mind. At ito yung babala ni Jesus, kapag hindi mo binago yung pag-iisip mo, kapag hindi mo pinagsisihan yung kasalanan mo, kapag hindi mo pinagsisihan yung mabuting tingin mo sa sarili mo, kapag hindi mo pinagsisihan yung mababang tingin mo sa Diyos, there's a greater tragedy awaiting. May mas malalang trahedya na naghihintay. Yung mga kalamidad ay panawagan mismo ng Diyos para magsisi tayo. Baguhin natin yung ating pag-iisip. Sabi ni Jesus, repent or perish. Baguhin mo o ikaw ay mapapahamak. Nagbigay na ang Pangulo ng state of ano ba 'yon? National, State of calamity, yeah. State of calamity na. Halos lahat ng mga syudad nagbigay na ng mga warnings sa panahon ng bagyong uwan ngayon. Yung NDRRMC, nagpapadala na yan ng mga paghahanda, preparation sa disasters para maging handa yung mga Pilipino. Nakikita na natin yung mga syudad, yung mga mayor, nagbibigay ng paalala na maging alerto, maging maingat, ihanda na yung pagkain, ihanda na yung mga baterya, ihanda na yung mga kandila, ihanda na
yung mga emergency kits, no? Ganyan mismo yung ginagawa ng Diyos sa panahon ng sakuna, pero sa espiritual na katotohanan. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa higit na trahedya na kakaharapin natin. Hindi niya lang sinasabi, ihanda nyo yung pangangailangan nyo. Ang sinasabi ni Jesus, ihanda nyo yung kaluluwa nyo. Haharap kayo sa Diyos, ihanda nyo yung kaluluwa nyo. Ihanda mo yung sarili mo dahil haharap ka sa Diyos. Prepare your soul. Be ready to meet your Maker. Ito yung mga nakakabalita ng sakuna. Hindi sila yung nasa sakuna. Pero sinabi ni Jesus, kayo yung maghanda sa mas higit na kapahamakan. Sabi nga ni John MacArthur, God uses calamities to remind us, to remind all people that death is often a surprise for which they need to be prepared. Ito'y paalala ng Panginoon. Kaya kapag nakakarinig tayo, ito, katatapos lang ng bagyong Tino, makakabalita na naman tayo sa bagyong Uwan. Kapag nakakarinig tayo ng mga samot-saring balita, ang intensyon ng Diyos ay gisingin ka. Ikaw ang gisingin, hindi lang sila, ikaw mismo ay gisingin. Papunta sa tunay na pagsisisi at mas mahigpit na piyakap kay Jesus. Ginigising ka ng Diyos. Gising! Baka nakakalimutan mo na ikaw ay nagkasala sa Diyos. Baka nakakalimutan mo na si Jesus ang kailangan mo. Higit sa lahat ng ito, hindi mo pa rin ba naririnig yung tawag ng Diyos sa'yo na tumalikod sa mga kasalanan mo? Ito ang mensahe ng Diyos. But unless you repent, you will too all perish. At nasa panahon na tayo ng bagong tipan. Tinatawag ng Diyos ang lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi naman ako sinabihan ng Diyos. Hindi ka na pwedeng magsabi ngayon, katulad sa lumang tipan. Sa lumang tipan, ang concern palagi, paano yung hindi nakarinig? Paano yung hindi naabot? Ikaw, inaabot ka na ngayon. Ikaw ay inaabot ngayon sa bawat kalamidad. Tinatawag ka na ng Panginoon ngayon. God commands all men everywhere to repent. Acts chapter 17, verse 30. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mga makasalanan ay pwedeng makatakas sa kalamidad. Pero walang makakatakas sa galit ng Diyos. Maraming mga makasalanan ang nakakasurvive sa lindol, sa bagyo, sa unos, at sa anumang uri ng mga kalamidad at trahedya. Napakarami, pero walang makakatakas sa galit ng Diyos sa walang hanggan. Kaya yung panawagan na to ay biyaya. Grasya ng Diyos to. Yung pagbibigay babala ni Jesus, repent or perish, ito'y grasya mismo ng Diyos. Nabalitaan natin, sobrang daming namatay doon sa bagyong Tino. 204 patay. 109 nawawala. 156 sugatan sa Visayas at sa Mindanao. As per kahapon yan, as per the latest na mga data. Pag nakakarinig tayo ng ganito, nakikita tayo mga matatanda, napapahamak, mga bata napapahamak. Anong mensahe ng Diyos? Ang mensahe ng Diyos is for you to be contemplative of your condition before God. In the greater disaster of the everlasting reserve for the ungodly. Sa iyo. Maraming mga tao awang-awa sa iba. Sila papunta na sa impyerno. Walang pakialam sa sarili nilang kaluluwa. Natatakot na mabaha. Natatakot na mawala yung bahay. Pero hindi natatakot na mawawala yung kanilang kaluluwa. At mapapahamak sa walang hanggan.
Ang bawat bagyo ay paalala ng mapagpasensyang biyaya ng Diyos. Ang bawat lindol, bagyo, super typhoon ay paalala at panghihikayat ng mapagbiyayang Diyos. Pagtawag ulit, inaalala, 12 years ago, o 13 ba yon? Yung typhoon na Yolanda. Ngayon, tumatawag ulit yung Panginoon. Halina't magsisi, halina't lumapit kay Jesus. Pero gano'ng karami yung nakasurvive doon, nananatili sa kasalanan nila. Naaalala yung sakuna, pero hindi naaalala ang pagsisisi. Hindi naaalala si Jesus. Hindi inaalala yung kahihinatnan nila sa walang hanggan. Pero alam nyo, ang pinaka matinding sakuna na nangyari sa kasaysayan ay hindi baha, hindi lindol, hindi bagyo. Ang pinaka malalang trahedya sa kasaysayan ay ang krus. Ang pinaka malalang sakuna ay ang krus ni Kristo. 2,000 taon nang nakalilipas. Siyang nag-iisang walang kasalanan. Siyang nag-iisang puro ay nahalo yung kanyang dugo. Hindi sa alay, kung hindi bilang alay para sa kasalanan ng mga mananalig. Ang tinanggap ni Jesus ay hindi lang sakuna na galing sa tao. Ito mismo ay ang galit at puot ng Diyos. Kusang loob na tinanggap ni Jesus yung sakuna ng galit ng Ama para tayo yung makatakas. The Lord Jesus received the punishment deserved for us so we can escape that judgment. Alam niyo kung bakit sinabi ni Jesus, repent or perish? Alam niyo kahit gano'ng ka paulit-ulit tayo mag-repent, hindi tayo makakatakas. Yung repentance na yon ay tinatanggap ng Diyos dahil lamang sa sakripisyo ni Jesus. Dahil lang merong pangtakas. Dahil lang merong umako ng kasalanan natin. Huwag nating isipin na yung power ay nandoon sa kung gaano tayo kalungkot sa kasalanan natin. Ang kapangyarihan ay nandoon sa sakripisyo ni Jesus. Kaya't yung lungkot natin sa kasalanan at pagsisisi natin ay nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Siya ang rock of ages natin. In modern terms, ang Panginoong Jesus lang ang evacuation center natin. Walang ibang evacuation center para makatakas tayo sa puot ng Diyos kung hindi kay Jesus. Yun lamang. If we will evacuate ourselves on any other places, sa good works natin, sa sacrifices natin, sa religiosity natin, sa kung ano man ang ginagawa nating pag-asa, lahat ng mga evacuation centers na yon ay guguho. Kay Jesus lang ang tunay na kaligtasan sa puot ng Diyos. This tragedy is telling you, you need salvation. You need cleansing and forgiveness and escape. At paano tayo makakatakas? Doon kay Jesus. Sa Kanya lang tayo protektado. Sa Kanya lang tayo pwedeng kumanlong para hindi mabuhos sa atin ang puot na nararapat sa atin. When we repent with faith in Christ. When you repent with faith in the Lord Jesus Christ. Isipin mo, ngayong oras mismo na to, ine-evangelize ka ng Diyos. Siya mismo yung nagsasabi sa iyo na siya'y mapagpasensya at tinatawag ka niya magsisi at manampalataya. Bilang pagtatapos,
Ang pinaka malalang trahedya ay hindi sila na biktima ng Yolanda, ng uwan, ng mga lindol. Hindi yun ang pinakamalalang trahedya. Ang pinakamalalang trahedya ay mabuhay at hindi makinig sa ebanghelyo ng Diyos. Ang pinakamalaking trahedya ay ang hindi magsisi, hindi tumanggap ng grasya, hindi magtiwala sa katwiran ni Jesus. Magsisi ka o ikaw ay mapapahamak. Tumakbo ka kay Jesus o ikaw ay mapapahamak. Proverbs 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs to it. The righteous runs to the Lord and are safe. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyong katotohanan sa Lucas 13. O Diyos, itong sakuna at bagyo na kinakaharap namin, tulungan niyo kami na maintindihan ang mensahe mo sa likod nito. Huwag niyo kami hayaan na maging handa sa bagyo, pero hindi handa sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang mapagpasensya, mapagmahal, maawain na pagtawag mo sa amin, papalapit sa iyong biyaya. O Diyos, tulungan mo kami na tumakbo kay Jesus. At siya lang ang maging kanlungan namin. At niloob mo na siya lang ang magiging bato kung saan kami magiging protektado. He is our refuge. He is our safe place. He is the Rock of Ages. Tulungan niyo kami, O Diyos, na sa panahong ito, si Kristo ang aming maalala. At siya ang aming kapitan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.